Hindi ko inaatake dito mga minamahal, itong si John Vic Remulla, pero masyado ka nang napaghalataan, sir. Sa mga ginagawa mong pagpapapansin, sa mga ginagawa mong pa-press briefing. Oo na, ikaw na. Total, bida-bida ka naman, 'di ba? Pero sana din. Total, lumalala naman din ng mga krimen, ang dami mga fugitives, ng mga hindi pa nahuhuli. Sana man lang asikasuhin mo yung trabaho mo. Ngayon, ito yung tanong. Totoo ba na malalim yung inggit mo kay General Torre? Pag-usapan natin mga minamahal. Napabalita noong nakaraang araw, galing po mismo sa Napolcom na meron daw pong optional retirement na lumabas. So ngayon, yung una kong iniisip, nag-optional retirement itong si General Torre, pero hindi ako nag-react until nagsalita itong si Torre. Sabi niya dito, I did not file or sign optional retirement from PNP. Tama yan, huwag mong pagbigyan, Torre. Kasi namumuro ngayon yung panibagong acting general ng PNP. Bata ba naman? Ni Remulla, itong si Nartates, ano pa nga ba nga asahan natin? Ngayon, ano nga ba yung dahilan kung bakit tinanggal itong si General Torre bilang Chief PNP ng Bansang Pilipinas? Well, sino nga ba nga amin dito? So sabi dito sa balita, Remulla denies rift with Torre over alleged 8 billion firearms fund insertion request. Actually, yung issue na yan, patungkol po yan sa pagbili ng mga firearms. So sa 8 billion na yan, may 10% kickback dyan si Remulla. Magkano yung 10% kickback dyan? 800 million pesos. Yes, ganun kalaki. At bukod sa kickback na yan, syempre, ang dineclare nila na kada firearms daw is 80,000. Yung 80,000, pwede pa nilang gawing 100,000 yon. So, bukod sa meron na nga silang kickback, may tubo pa sila. Ngayon, ano ba yung issue dito? Bakit natanggal itong si Torre? Hindi daw pumayag si Torre. Dito nga po sa request ni Remulla sa 8 billion firearms. Ngayon, bakit hindi pumayag? Kasi ang sabi ni Torre, meron pa naman tayong mga kagamitan. Bago pa naman. So, bakit tayo magre-request ulit ng panibagong pondo? Eh, hindi pa naman luma yung mga kagamitan natin. Mga bago pa naman. At pwede tayong makabili sa murang halaga. Hindi sa ganyang nire-request mo. So, to make the long story short, di umano nagkaroon ng hindi magandang pag-uusap, I think, itong si Remulla at itong si Torre. Siyempre, bilang sekretary ba naman ng DILG, under niya, yung Napolcom, hindi niya nakontrol itong si Torre. Ngayon, na hindi niya nakontrol itong si Torre, biruin nyo, tinanggal. Ang sabi ba naman, unceremoniously. See? Tapos, malalaman natin na gusto niyong papirmahin sa optional retirement itong si Torre? Remulla, nahihibang ka na ba? Yung pagkainggit mo, itigil mo na yan. Kasi kahit anong gawin mong pa-press con, pa-press briefing, hindi ka namin magugustuhan. At hindi ka gusto ng mga Pilipino. So kahit wala pong i-endorse ang presidente, okay lang, basta hindi lang ikaw. Masyado ka kasing bida-bida. Na hindi dapat ganun yung ginagawa mo. Real talk lang tama yung sinabi ni Trillanes. Sabi niya dito, tigilan ng araw-araw na press con at maagang ambisyon sa 2028, nasa ng pugante. Ang DILG ay para sa peace and order, hindi para sa politikang forma. Ang layo-layo pa ng 2028 election. Naghahangad ka na agad na maging presidente. Hindi nga wala kang naging magandang achievement bilang DILG secretary. Kahit ganito lang yan si Diwata, yes, di ba yan yung pang-asar ninyo, Diwata? At least, siya lang naman yung nakapagpalabas. Doon nga po sa bunker na nagtatago na si Kibuloy. Nagawa ba yan ngayon? Mga minamahal ng panibagong Chief PNP ng Bansa Pilipinas? Nagawa ba yan ng DILG? Wala. At isa din si Torre sa nagdala kay Digong. Kaya ba yan ng DILG? Ni nga si Atong Ang hindi mahuli-huli. Nasaan si Bantag? Diba? Hindi nyo nga mapalabas ng lungga?
Lakas talaga ng tama. Ni Remulia. Boy, mahiya ka sa balat mo, hindi ka namin magugustuhan. At lalo na yung bata mo na sunod-sunod at uto-uto sa'yo. You know what? Be a public servant na lang kasi you are meant to serve the public, right? Hindi yung nagpapapansin ka, tapos wala ka naman din palang ibubuga. Anyway, yun lang. Ingat!